let's start guys para sa may second video. Shoutout po sa mga viewers natin, at kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyong panoorin, ano? I-search nyo lang sa may mismong mga videos ng channel natin. Shoutout po sa mga viewers and sa mga nagla-like, mga nagko-comment at subscribe. Yan. Unahin natin yung SEC. Ayan. Wala pa rin. 21. Wala guys. So tignan natin, ano? Kung babalik dito yan sa may loob ng green box, tignan natin kung mag-hold. So maybe possible sa next week magkaroon tayo ng bounce kung dito man siya magko-close sa may loob ng mismong green box, ano? So tignan natin yung ganun setup. Breakout, tapos pull back dito, hold, then push. Okay, so yun po yung case natin for SEC ngayon, no? Kung mag-hold dun sa may area na yun, kasi support yun eh. Sa daily chart, same din. Okay, so actually medyo mas marami pa nga yung pulang candlestick kung i-compare natin sa green candlestick sa area na to, diba? So majority pula. Okay, pulado siya, no? DMC, next po natin guys, DMC. Weekly chart. Okay, so medyo namumula. Pagka ganito, of course, abang sa support. So yung support somewhere here sa 11.3. 11.2 basta nasa loob ng green box. Ayan. Pero of course pwede pa tayo mag-add in between, ano, ng support, since medyo malayo naman yung difference, no? Pagka sinilip natin niya sa daily chart, of course meron pa tayong makikita ang support dito somewhere here malapit sa 11.5, no? Ayan. So base RSI, baka kasi malaglag pa dito sa area na to bago magkaroon ng bounce eh. O, diba? So dito typical nagkakaroon ng bounce guys. Ayan, so tingnan na lang natin kung ano mangyari for this one. Ayan, DMC, tas LTG. LTG weekly. Naku po, medyo pulahan din. Tapos mukhang magda-divergence pa to. Bearish divergence guys. Yun lang, no? And kaya nga sinabi natin, hanggat walang breakout, eh pwede pa to malaglag. Of course, since meron tayong trend line dito, medyo malalim, ano? March, October 2022, November 2023. Yung last na retest nung ano lang, July 2024, no? So kung babalik tayo sa daily chart, medyo pulahan guys. Okay, so wait muna for a good entry, ano? TEL, check natin weekly chart. So sa weekly chart medyo pulahan pa rin. So sa malamang, of course, babalik yan at pagre-retest dun sa may diyan, trend line, of course, plus confluence horizontal support, no? And sa ating 200-day moving average. So pwedeng mag-retest dun guys, based dun sa may previous na nangyari, no, sa may trend line. Retest, and after the retest, nagkaroon ng good bounce, no? Daily chart. So sa daily chart, same din dito, malapit sa 1.4, let's say 45, 1.450, no? LTG, TL, ALI, last two. Okay,
So, alas doji, pero hindi pa naman kasi close to since naka-weekly chart tayo rito. Weekly chart basis. So, sa ngayon, para mas masilip natin na mas maayos, kung na tayo sa daily chart, and kung titignan natin, same lang din. Doji lang din, guys. And kasi pag nakita tayong doji, neutral yan eh. And kailangan natin ng confirmation pag ganun yung nakita natin candlestick. So, ngayon, since nag-close doji, tingnan pa rin natin, it's either, or, let's say, much better, ano, kung hintayin muna natin malaglag somewhere here, ay sa may 35. Medyo alanganin kasi, no? So, unless na lang, kung biglang pitikin to, at mag-breakout papataas. Ganyan. Okay? Tapos, last but not the least, yung globe. Medyo pulado. Yung support natin, of course, na-identify na natin yan malapit sa 2350. Somewhere here sa area na to. Ayan, no? So, once na magkaroon to ng ng pullback, so, pwede do kasi divergence to, guys. Lower high, oh. Okay, tapos, higher high dito. Diba? Okay, no? So, higher high, no? Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.